Sa nakaraan ay sinikap pakainin ni Aoyong si Jack Ang ng mga masusustansyang pagkain upang sa gayon may kondisyon ng maayos ang lalaki sa nakaschedule nilang pagtutuos sa susunod na oras, at nagawa pa nila pareho na takasan si Jinhee habang siya ay nasa banyo, sapagkat ayon kay Aoyong kung patuloy sila ay magsasama-sama ay tiyak ang awkwardness na mararamdaman ng bawat isa. Walang nagawa si Cardo gayong basta siya tinangay ni Aoyong at samantala, naging maayos rin ang naging trabaho kahit pa medyo lumihis siya sa focus nang maisip niya ang kanyang Auntie Choi. At lubos rin natakot si Cardo sa kung sakaling madisgrasya niya ang lahat ng kababaihan nitong nayon at noong sandaling umalis na si Aoyong, doon na bumagsak ang katawan. Bagaman iminungkahi ni Jinhee na isarado na muna nila ang tindahan ngunit hindi niya iyon sinang-ayunan, pumayag ang kanyang auntie at pinabayaan muna siyang matulog. At ang isinirado na lamang ay ang whole store na kung saan naman sakto na may dumating si Haro, na nagtantrum gayong bakit naman daw 2:00 pa lamang ng hapon ay bakit sarado na ang butas. Ipinaliwanag ni Jinhee ang dahilan pero hindi pumayag si Haro na hindi siya makikita ni Jack Ang sa napakagandang outfit niya ngayon, kaya naman matyaga siyang naghintay hanggang sa hindi sinasadya ay nakatulog. Na sa sobrang himbing ng pagkakatulog ay pati ang laway ay kumayat na nakita mismo ng binata kaya't ang dalaga ay nahiya ng husto. At natapos ang kwento noong pareho na silang nagising at binanggit na rin ni Haro na ang pakay niya dito ang butas, at sa pagpapatuloy ng kwento. Nakagat na ni Jinhee ang kanyang ice cream kaya't iyon ay naputol, dahil talaga palang seryoso ang batang babae sa kanyang sinabi kanina. Ipinaliwanag muli ni Haro na iyon ang dahilan niya kung bakit siya ay naririto, gayunpaman dahil alam niyang katatapos lamang ni Jack Ang doon sa butas kaya't minarapat tanungin kung si Jack Ang ay napagod. Bagamat siyang tunay na hindi pa rin talaga nababawi ang buong lakas inilihim niya iyon bagkus sinabing ayos lamang, subalit duda ang binata sa kanyang sarili kung talagang magagawa pa niya ito sa pangatlong beses sa loob lamang ng isang araw. Sa pagkakataon na ito na umuulan ng biyaya kumpara noong naruroon pa siya sa city at nakakuha lamang ng ilang beses na kabiguan sa kabila ng matinding pagsisikap, at dahil sa masaklap na karanasan na iyon sinasabi nito hindi dapat magreklamo o sumuko, gayong wala naman talagang madaling trabaho ang kailangan lamang ay sanayin ang sarili sa kanila, ngunit hindi pa rin sigurado kung balang araw ay talagang masasanay sa ganitong trabaho. At pagkatapos sinagot na niya ang tanong ni Haro pumapayag na magtrabaho sa butas. Matapos mabigyan ng go signal si Haro ay kanya na itong inutusan ng may pakiusap na mauna nang pumasok sa loob, dahil hindi magawa tumayo ni Jack Ang dahil ang kanyang saging ay nauna pa sa kanyang tumayo, ngunit nagugulumihanan si Haro kung bakit kailangan niyang maunang pumasok, bagaman nabanggit na niya sa dalagitan na huwag isipin na hindi niya kakayanin ang lumakad ng mag-isa ay nabahala pa rin si Haro. Gayong hindi niya maunawaan ang tunay na nangyayari at gumawa ng palusot ang bida na ang kanyang mga binti ay namamanhid lamang. Dahil sa nabanggit niya ang tungkol sa pamamanhid, nais magboluntaryo ni Haro na emasahe ang kanyang mga binti upang sa gayon ay makatulong, pero mabilis niya iyon tinutulan dahil sa ang pamamanhid ay isa lamang alibay. Mabuti na lamang at batid ni Jinhee kung ano ba ang tunay na dahilan. Sinamahan na niya ang dalagita upang umuna na sa loob ng lihim na kwarto at humiling na din siya kay Haro na tulungan siya sa paghahanda ng butas dahil doon ay natuwa si Jack Ang sa naging pag-rescue sa kanya ng kanyang tiyahin, upang sa gayon ay hindi mabisto na siya ay tigas saging, at noong wala na ang dalawang babae ay nagugulat rin siya sa kanyang sariling alaga na mula umaga hanggang sa mga oras na ito ay matigas pa rin. Ayon sa kanyang palagay dito marahil dahil ito sa iba't ibang chicks ang nakakasama at dito naman sa panig ni Haro, medyo nagtantrum gayong hindi nagkaroon ng pagkakataon na makausap muna si Jack Ang bukod pa dito ay tila mauuwi rin daw sa wala ang kanyang pagbibihis ngayon ng maayos, iyon pa naman daw ang isa sa layunin niya ngayong mga sandaling ito ang maipakita ang kanyang outfit na maganda ngunit hindi magarbo. Dahil dito nag-iisip ito na marahil huwag muna niyang alisin ito upang sa gayon ay makita muna ng bida, nasa sabik itong marinig ang papuri ni Jack Ang sakaling ito'y kanya daw makita. Kaso bigla niyang naalala ang tungkol sa sinabi sa kanya ni Jinhee kanina na bago siya dumating ay katatapos lamang ni Jack Ang gumawa dito sa butas. Una niyang pinaghinalaan ay si Jinhee mismo dahil wala naman siyang ibang nakitang iba dito.
Gayunpaman naguluhan rin sa sariling teorya dahil malinaw naman kay Haro na siya ang babaeng pinakasalan ni Mr. Orchard na tiyuhin ng binata. Hindi nito magawang akusahan si Jack ang na magagawa ng bida ang pagbingbang sa sariling tiyahin. Ang kasunod na pinaghinalaan nito ay si Ji-young ngunit ang mga ito ay isa pa lamang haka-haka, ni hindi naisip na si Chief Kang talaga ang huling nakatrabaho pagkatapos ni Jin-hee dahil hindi niya naabutan, gayunman ay ayaw na niyang isipin ang nakakaselos na bagay na ito, gayong ang butas naman ay butas lamang na sigurado naman na marami ang gagamit. Maya-maya pa naririnig na niya ang pagkalusko sa kabila ng dingding, kaya tiyak na dumating na rin si Jack Ang sa kabila, bagaman ito na ang pangalawang pagkakataon ng dalagita dito, subalit halos hindi pa rin ito napigilan ang pagkagulantang, matapos ilabas ni Jack Ang kanyang saging. Lubha pa rin na nahihiya si Haro gayunpaman ay sinusubukan maging kalma dahil kaya nga siya ay naririto ay para dito sa bagay na ito. Kaso sa tuwing nakikita niya ang saging ay hindi mapigilan ang pagkawala sa sarili, kalaunan ang ginawa na lamang ng dalaga upang hindi gaano maging praning sa oras na ito, tumalikod siya at sabay na hinawakan ang saging. Noong medyo naging mapayapa na ang isip humarap na rin sabay banggit sa isipan kung paano daw kaya nagagawa ni Edgar ang mapalaki ito ng ganito araw-araw. Samantalang itong lalaki sa kabila ng dingding ay maraming beses na nitong sinasabi sa sarili na dapat ay masanay na siya dito, pero ang pagpindot na ginagawa ni Haro ay ito'y kinakabahan dahil noong unang beses na gawin nila ito ay muntik na siyang maging eunuch. Sa wakas napansin na rin ng bida ang effort ni Haro na magdamit ng maayos, dahil nakita niyang maganda ngayon ang porma ng dalagang 23 anyos. Ngunit ang paglabas daw ng kanyang saging sa kabila ang tingin niya sa sarili ay isa na daw siyang immortal, at nag-iwan ng malaking tanong bakit nagbihis ngayon ng maganda si Haro. Nagkaroon si Jack Ang ng hinala subalit hindi sigurado. Sa panig naman nitong si Haro tila naalala ang mga naging tagubilin ni Jin-hee kanina bago gawin ang pagpasok dito, sapagkat ang gagawin daw niya sa pagkain ng saging ay gawin ito ng dahan-dahan at kailangan sipsipin ito gamit lamang ang dila at hindi ang ngipin. Habang ginagawa niya ang pagtatrabaho na ito kahit hindi sigurado kung tama ba o mali ang ginagawa niya sa pagkain, gayon din ay mukhang kakaiba daw ang lasa nito ngayon kumpara noong huling oras na gawin niya ito dahil ito'y medyo maalat. Walang ideya ang dalaga na dahil iyon sa enerhiya ni Jin-hee at Oyong. Ngayon ay walang kamalay-malay na siya ang naging tagapaglinis sa kalat ng ginawa ng dalawang senior citizen. Natigil lamang ang kanyang pagngasab nitong mabilawkan ang lalamunan at pagkatapos tumayo, napagdesisyonan na hindi tatalikod upang sa gayon ay makita raw ni Jack Ang paborito niyang underwear, gayong bagamat hindi niya nakikita si Jack Ang mula sa kanyang pwesto, ay umasa na lamang sa sariling kutob na marahil sa mga sandaling ito ay nakatingin sa kanya raw ang bida. Bukod doon sa likuran ng isip nito ay nag-i-imagine na mas mainam sana kung ilalabas muna ni Jack ang kanyang kamay dito sa butas upang sa gayon ay mahipo muna ang kanyang bulaklak bago magsimula, ngunit dahil imposible nga iyon gawin dito gayong halos saktuhan lamang ang butas, nag-alis na lamang ng kasuotan ng hindi tumatalikod. Sa ginawang iyon ng dalagita ay happy-happy na naman itong si Jack Ang sapagkat para siyang nanunood ng live concert sa oras na ito. Ngayon lamang din niya napagtanto na si Chief Kang kanina ay hindi ito ginawa. Noong nasa ayos na ang lahat tumuloy na ang dalawa sa ritual, naging maayos naman ang mga bagay-bagay noong unang ngunit may hindi inaasahan na mangyayari, hindi man bumigay ang katawan ni Jack Ang sa 3 beses na pagsakay sa loob ng wala pang 12 oras, ngunit sa lakas siguro ng pag-andayog bumigay sa kalagitnaan ang dingding na naghihiwalay sa dalawa. Sa sobrang lakas ng tunog na siyang narinig naman ni Jin-hee na nagbabantay sa labas parang isang kidlat ang kanyang pagkilos upang tingnan kung anong nangyari sa loob ng whole store hanggang sa tumambad sa kanya ang itsura ni Haro na parang isang ibon na nakabakaka at kita ang pink roses. Nang makita naman ni Haro na dumating sa kabila si Jin-hee ay labis siyang nahihiya, hindi kaagad naisip ng dalawang babae na nawawala ang kanilang shaman. Maya-maya pa halos hindi may pinta ang mukha ni Jin-hee matapos na makita na ang sinapit ng pamangkin sa mga sandaling ito na nadaganan ng pader ngunit ang saging ay nananatiling matatag ang pagkakatayo, at sa ginawa niyang malakas na pagsigaw ng pag-aalala ay maski si Haro natakot, gayunpaman tumalon ang eksena kung saan nasa labas na si Jack Ang nabumakat sa mukha ang dingding ng butas,
Naririto siya dahil gusto siyang kausapin ni Haro. At ilang beses na humingi ng patawad si Haro sa nangyaring insidente na muntik maglagay sa bingit ng pagkasawi. Sinusubukan naman ni Jack Ang na maipaliwanag na iyon ay walang problema at hindi dapat pang isipin, sapagkat dapat nga raw kung sino ang may kailangan humingi ng patawad, ay walang iba kundi ang pamunuan nitong tindahan. Habang hindi makapaniwala itong si Jinhee ay sabay na ipinapaliwanag ni Jack Ang kay Haro na marahil ang tanging dahilan kung bakit bumigay ang dingding, dahil ito sa katandaan ng tindahan at hindi dahil sa kanilang ginawa kanina, kaya't huwag mag-alala tungkol sa bagay na ito, at sila na rin ang bahala maglinis at magsaayos muli nito. Sa kabila ng mga nasabi ni Jack Ang ay hindi pa rin matanggap ni Haro kung bakit naman nangyari pa ang insidente. Paano raw kung sa susunod na mga araw ay makita siya ng bida na isang batang babae na wasak ang puwet, upang hindi mangyari iyon balang araw ay nakiusap siyang hiramin muna ang cellphone ni Jack Ang ng saglit, ngunit hindi maintindihan ni Jack Ang kung anong pakay ng dalaga, gayunpaman ay kanya pa rin iyon ibinigay. Nang matapos si Haro na ma-save ang kanyang phone number na binanggit niya iyon, at hinimok ang bida na mangyaring tawagan siya kung magkakaroon ng anumang gastusin tungkol sa pagsasaayos ng nawasak na dingding, gayong gagawin daw niya ang magbayad para sa danyos. Matapos maunawaan na balak pala magbayad ng dalaga ay sinikap niyang sabihan na hindi na iyon kailangan gawin sa nahihiyang pagwiwika, subalit iginigiit talaga ni Haro ang sariling pasya, kaya't hindi na lamang sumalungat. Bilang isang ex-business owner ayon sa panuntunan kung mayroon man dapat magbayad ng danyos ay hindi ang customer kundi ang owner, ngunit hindi masabi ni Jack Ang kay Haro ang tungkol sa bagay na iyon, kaya naman upang hindi na magdulot ng pagkadismaya ay nangako na lamang gagawin ang pagtawag sa susunod, at gaya nga ng inaasahan ay natuwa si Haro, at gusto pang bigyan siya ng matibay na pangako. Dahil pinagtibay ni Jack ang kanyang binitawang salita at binanggit rin na itigil na ang pag-aalala tungkol sa nangyari sa butas, mas nakahinga na ngayon ng matiwasay ang dalaginding, pero inamin niyang medyo nag-aalala pa rin ngunit sumang-ayon rin sa kalaunan. Matapos masettle ang insidente na maalam na rin si Haro upang umalis na muna, at gayong napag-usapan ang pangyayari sa butas kung saan dapat ang lahat ng iyon ay manatili lamang doon, at ayon nga sa rules ay kailangan kalimutan ang lahat kung ano man ang nangyari sa loob ng butas, ngunit maaari bang kalimutan ang nangyari ngayon at iyon ang isang malaking katanungan, dahil sa sandaling makaharap niya muli si Haro ay siguradong magiging mainit na paksa ito sa kanilang pagitan. Mabilis na dumaan ang oras at sa ngayon nga ay makikitang sarado na ang tindahan at ang magtiya ay kasalukuyan ng naglalakad ng magkasama pauwi sa bahay. Muli na may naungkat ni Jinhee ang tungkol sa aksidente na nangyari kanina doon sa butas. Kinausap niya ang pamangkin upang masabi na hindi pa din niya inaasahan na mawawasak ng gayon ang dingding, at noong sumagot si Jack Ang kung saan ay nasabi na nangangamba sa posibilidad na masamang epekto nito kay Haro. Sabi ni Jinhee na batid naman raw niyang matanda na nga ang tindahan nila ngunit huminto muna sa pagsasalita, at tiningnan niya muna kung anong dahilan kung bakit bumigay ang pader. Ayon sa palagay nito ay sanhi nito ay ang enerhiya ng yin ay sobrang nakasalansan na tinamaan nila ang pader na medyo malakas, gayunpaman ay hindi na niya binanggit ang tungkol doon bagkus ang sinabi na lamang ay ang problema na hanggat hindi pa nila naaayos ang dingding ng butas, pansamantala muna ay hindi iyon magagamit ngunit kailangan pa rin daw na mabuksan ito sa lalong madaling panahon, dahil mas mataas ang benta kapag sa tuwing may customer sa butas. Tila hindi nagugustuhan nitong bida ang tabas ng dila ng kanyang tiyahin dahil pinasaringan nito si Jinhee na hindi daw niya gagawin ang tumakas sa problema, at nagbitaw ng pangako na iisipin kung ano ang magagawa, kaso nahinto na dito ang kanilang pag-uusap matapos mapansin na malapit na sila sa bahay, at dahil batid ni Jinhee kung gaano napagod ang binata, siya na raw ang bahala sa paggawa ng kanilang hapunan at pumayag siya doon ngunit, bigla niyang naalala na wala pa nga pala dito sa bahay ang kanyang lola at ang tiyuhin, ibig sabihin sila lamang dito ngayon ni Auntie Choi. Sa oras ng hapunan ay pareho silang tahimik dahil sa medyo awkward ang ganitong moment, gayon din ay lubos na nababagabag na solo lamang sila dito sa loob ng bahay, samantalang walang ibang iniisip ngayon itong si Jinhee pero noong sinubukan na niyang magsimula ng kwento, sa hindi inaasahan nagkasabay ang dalawa sa pagsasalita.
Dahil sa timing na iyon ay ibinigay na ni Jack ang karapatan na mauna nang magsalita ang tiyahin, nakangiti nagsalita si Jinhee na sinabi na dapat ay tiyak na napagod ngayon dahil sa dami ng naging customer at syempre kasama na din siya sa isa doon. Tugon naman ni Jack ang na oo sapagkat kadalasan isang putok lamang sa loob ng isang araw. Dagdag pa niyang kahit ganon ay patuloy daw niyang sinusubukan ang magagawa hanggat maaari, ngunit sa kasamaang palad tila wala siyang magiging trabaho ngayon, hanggat hindi pa naaayos ang butas. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita ay naramdaman naman ni Jinhee ang pag-vibrate ng kanyang telepono, isang senyales na may tumatawag at mabilis niya itong sinagot, gayong tinatawagan siya ng kanyang mother-in-law. Sa kabila naman, nanatiling tahimik si Jack ang na di niya alam na ay kasalukuyan na siyang hinahanap ni Lola, at marahil na itanong ng matanda kung kasama ni Jinhee ang pamangkin dahil sumagot siya ng oo sa biyenan nito, maya-maya pa nga ay ibinibigay na niya ang telepono, at sinabi niyang nais kausapin ni Lola. Dahil unang naitanong ng matanda kung kumain na ang apo sinagot niya iyon na kasalukuyan sila'y kumakain ngayon, at kanya na rin naitanong sa matanda kung kamusta na ang kanyang kalagayan. Ayon kay Lola Vibang ay nagiging mabuti na raw ang kanyang pakiramdam ngayon, subalit sa tanong niya tungkol sa tindahan sabi ni Jack ang nawala naman espesyal. Kaso malakas ang hinala ng matandang babae kung talagang matapat ang lahat ng sagot ng apo kaya't sinubukan niyang kausapin ng mabuti ang binata kung mayroon ba daw isang tao na malapit at nanghikayat na gawin ang butas, o di naman kaya ay may mga gumawa ng pag-uusap tungkol sa pangyayari sa labas ng butas. Bagamat ang lahat ng iyon ay totoo, pinagtakpan niya ang lahat ng iyon sa kanyang lola dahil kung aaminin niya ang katotohanan, tiyak lamang na hindi iyon magugustuhan ng matanda. Sa kabila ng ginawa niyang kasinungalingan o pagtatakip sa mga labag sa patakaran, ang tungkol sa pagkulaps ng dingding ay hindi na niya iyon itinago, kaya naman lubos pa rin na nabahala si Lola Moonhee matapos matanggap ang masamang balita. At ang isa pa sa ikinatatakot ni Lola ay sana naman daw ay hindi nakita ng babae ang kanyang mukha, sinigurado naman ng binata na hindi iyon nangyari, dahil ang totoo hindi na nito alam ang sumunod na pangyayari, dahil na knockout na ito matapos mahulugan ng pader. Makalipas pa ang ilang saglit naging magaan na ang pakiramdam ni Lola dahil sa ibinigay niyang paliwanag dito. Sa huling bahagi ng kanilang pag-uusap ay sinabihan niya ang matanda na magpagaling na lamang, at nangako rin ng pagbisita pagkatapos ayusin ang tindahan at doon na natapos ang kanilang pag-uusap. Gayunpaman ay hindi palagay si Lola Moonhee sapagkat may masamang kutob ito, may tiwala man siya sa hangal niyang apo pero duda kay Sweetie Pie, at balik muli dito sa kanyang bahay ang oras ng pagtulog, ngunit hindi pa rin makatulog itong bida dahil sa dami ng mga iniisip. Di niya magawa ang magpahinga ng maayos hanggat di pa niya nagagawang ayusin ang nasirang pader. Gayon din inaaral nito kung paano makakapagtrabaho sa butas nang wala ang pader. Habang nasa construction pa ang store para ata daw mas maigi na gamitin muna pansamantala ang lumang butas na na-demo sa kanya ni Hepe, ngunit problema lamang iyon gayong malaking abala. Tungkol naman sa ibang bagay, pansin ni Jack ang na mas aktibo na ngayon ang kanyang saging kumpara noong nakalipas na linggo, kutob niyang dahil ito sa dami ng chicks na nakakasama. At dahil sa pag-iisip na iyon sa mga kipay ng mga manay, bigla tuloy binalak mag-cultivate, subalit siya rin mismo ang humimok sa sarili na hindi maaari, tumayo na muna siya sa banig upang lumabas muna sa gabi na ito, dahil ang mag-cultivate sa sarili daw ay isa lamang sinaunang gawain, bukod doon ay aksaya lamang sa oras at lakas. Mula ngayon sabi niya na yamang ang katawan niya ang pinakapinagkukunan ng kita. Nagdesisyon na iingatan ito at aalagaan. Upang gawin iyon at para din magpatuloy sa pagtanggap ng customer ang dapat gawin sa ngayon ay ang palakasin ang mga ito, sa pamamagitan ng pag-ehersisyo. Sa sumunod na ilang saglit habang nasa ehersisyo si Jack Ang ay lumabas rin itong si Jinhee na tila hindi rin makatulog ng maayos, at nakadamit pantulog na parang kasing kapal lamang ng kulambo, pagkatapos nakita niya ang binata sa kanlurang bahagi na may ginagawa. Noong tumindig na ang pamangkin at naitaas ang damit upang mapunasan ang pawis dahil doon ay tumambad si Machete, labis iyong nakaagaw pansin sa kanya, dahil kung ang kanyang mister ay may busog na tiyan, abay ibang-iba ito na nakikita niya ngayon.
Nang sandaling mapansin na rin ni Jack ang na pinapanood pala siya ng tiyahin ay mabilis niyang ibinagsak ang damit upang maitago, at nagtanong na parang isang bata na kung bakit naman raw hindi pa natutulog si Auntie Choi na tumatawa, ika na gusto lang mapanood ang kanyang ginagawang workout. Sa sumunod na eksena ay naupo ang dalawa sa tabi na may upuan at doon sila ay nag-usap. Nais naman malaman ni Jinhee na kung bakit sa 10 oras ng gabi ginagawa ang mag-ehersisyo. Ang sagot ni Jack ang na nakaramdam ako ng pagkabalisa at naisip kong kailangan kong mapalakas ang aking stamina. At noong mapuna naman ni Jinhee ang kanyang magandang pangangatawan, at sa tanong din niya na kung noon pa man ay ginagawa na ang mag-workout. Naging medyo mayabang ang pagbibigay nito ng paliwanag na di umano ay hindi naman palagi, gayunpaman kung minsan noong sa dati niyang trabaho di umano'y ginagawa ito paminsan-minsan, sa pagpapakita niya ng muscle na sabik tuloy si Jinhee na iyon ay kanyang mahipo. Ngunit noong mabigyan siya ni Jack ang ng pahintulot di inaasahan niya sa dibdib pala hahawakan kaya't nagulantang ng medyo, ngunit hindi na lamang pumalag gayong tapos na ang paghipo. Hindi nahiya si Jinhee na ipahayag ang labis na paghanga sa di inaasahan na ganoon pala iyon katibay, samantalang itong bida naman ay napasabi na lamang sa isipan na ang buong akala daw niya talaga ay ang kanyang braso ang hahawakan at hindi ang kanyang dibdib. Nagpatuloy pa ang ganoong eksena at mas nagiging medyo awkward na sapagkat masyadong malapit ang babae kung saan lumalapat na ang hindi dapat, hanggang sa maya-maya ay napatingin sila pareho sa bawat isa at doon na napagtanto ni Jinhee na lumalampas na siya sa linya. Dinaan niya sa biro ang nagawang paglabis kaso ang paghingi ng dispensa ay hindi tinanggap ni Jack ang sa halip tumugon na iyon naman ay ayos lamang at walang problema. Samantalang tila ba ay umaarte si Jinhee na wala pang asawa dahil ngayon lamang niya nalaman ang pagkakaiba ng lalaki sa babae gayong iyon daw pala ay matigas, at sabay niyang biniro ang pamangkin na kung mas mabilis na ngayon naging popular sa mga babae, kumpara ba noong magmula na mapunta dito sa village. Aminado si Jack ang na iyon ay walang katotohanan sapagkat nooy naging busy sa trabaho kaya't nawalan na ng oras kung pagdating sa usapin ukol sa babae. Dahil sa kanyang ginawang pag-amin na iyon ay hindi makapaniwala ang tiyahin at kung gayon ibig sabihin ba nito ay hindi pa nagkakaroon ng girlfriend ang binata. Sabi ni Jack ang na oo at gayon din hindi pa rin nagawa noon ang humawak sa kamay ng babae. Mukhang alam na ni Jinhee kung bakit may pagka-estupido ang kanyang pamangkin na ito, para naman masimulan ang unang hakbang kaugnay sa kanyang pangako na siya mismo ang magtuturo sa binatang mahina ang diskarte. Hinawakan niya ang kaliwang braso at pagkatapos ipinaliwanag na ang ginawa niya kanina ay hindi patas, hinimok niya si Jack ang nagawin din ang paghipo. Habang binabaybay niya ang kamay ay tinanong niya kung gusto bang mahipo ang kanyang oversized na asset kaya naman si Cardo ay medyo nagulat sa gusto ipagawa sa kanya ng kanyang auntie, subalit naramdaman ni Jinhee na gusto rin iyon ng binata kaya't siya na mismo ang lumapit. Nagugulat pa rin si Jack ang habang hawak niya ang bundok, at si Jinhee na may bakas sa mukha na ito ay naiibigan dahil ito ang unang pagkakataon na maka-experience ng gaya nito, ginamit na ang dalawang kamay sa paghipo, hindi naman pumalag si Jinhee sa halip tumingin na lamang sa kabilang dako. Maya-maya pa ay binanggit na niya ang kanyang nararamdaman habang ginagawa ang pagrobong sabi niya na ito pala ay napakalambot, pero tinanong pa siya ni Jinhee na kung ano pa bukod doon, kaya naman sinabi niyang at skishy ito. Ngunit nang mahawakan niya ang pinakagitna doon na naging intense ang nangyari. Gayunpaman hindi naman nauwi ang dalawa sa kama gayong makaraan ang ilang segundo, mabilis na bumitaw si Jack ang sa pagkakahipo sa pag-aakala na nasasaktan na niya ang tiyahin dahil sa kanyang ginawang ito, pero sa katunayan malapit na sanang bumigay ang babae kung hindi nga lamang siya bumitaw. Matapos bumitaw ay nagpaalam siya na tatakbo muna sa paligid na bahagya namang ikinagulat ni Jinhee dahil sa balak niyang kakaibang gawin sa ganitong mga oras, at sa sumunod nga na eksena ginawa na ni Jack ang pagtakbo upang mabawasan ang init ng katawan. Sa katunayan kung hindi pa niya ginawa ang pagtakas na ito ay muntik na silang humantong sa round 2, subalit dahil kahit papaano tila ba may konsensya pa ito kaya naman nagdahilan upang umiwas. Sa loob-loob pa rin ni Jack ang ay nalagay siya sa isang alanganin na sandali, at habang ginagawa niya ang pagtakas na ito at pinuproblema ang pangyayari na iyon kanina, naiwan sa upuan itong si Jinhee na walang ideya sa kung bakit basta na lamang umalis ang hangal niyang pamangkin.
Gayong siya ang naging pasimuno kung bakit nangyari iyon kanina ang pagpapahipo niya ng kanyang kayamanan sa pagsisisi ilang beses niyang ibinangga ang sariling ulo sa dingding, matapos matanto na kung bakit niya iyon sinubukan gawin sa pamangkin at kung gaano iyon nakakawala ng dignidad, ngayon ay naisip niyang nakagawa ng malaking kabubuhan. Balik muli dito sa panig ni Jack ang na umaastang animoy siya ang nalugi sa kanilang dalawa ng kanyang tiyahin, at gayon din patuloy nitong sinasabi na siya ang may kasalanan kaya't paano daw siya makakauwi ng bahay dahil sa kanyang kasalanan. Sa dami at lalim na rin ng iniisip ay halos hindi na nito napansin na may isang tao na siyang nakasalubong na si Teacher Bora, at hanggang sa ngayon pala ay ginagawa pa rin ang kanyang kakaibang hilig ang pagtakbo sa gitna ng dilim na isang t-shirt lamang ang nakakover, gayong medyo madilim ang daan ay pareho sila muntik nang hindi makita ang bawat isa. Unang napansin ni Teacher Bora na may ibang tao sa kalsada at hindi rin naman nagtagal napansin na rin ni Jack ang si Teacher Bora. Bumalik siya at hinabol ang guro pagkatapos ay hinawakan niya ito sa balikat, kunwari naman ay nagulantang si Bora dahil sa pagdating ni Jack ang at bukod doon kumilos na para bang isang inosenteng dalagita. Ayon pa din kay manyakol na teacher na kung bakit kuno basta na lamang siya ay hinawakan ni Jack ang nang walang pasabi. Nagbanta din siya na huwag na iyon subukan muling gawin, dahil kapag nangyari ulit iyon ay tatawag na raw siya ng pulis, ngunit hindi naman nabahala si Jack ang. Gayong para sa kanya kung may dapat i-report sa mga awtoridad ay walang iba kundi si Teacher Bora, pinagsabihan din niya na bakit hanggang ngayon ay ginagawa pa rin pala ito, sa kabila ng pagiging guro nitong baryo. Sinagot siya ni Bora na di umano'y ginagawa lamang niya itong paglalakad kapag gabi, at bukod doon ay wala naman daw siyang nasasaktan na ibang tao, gayunman ay may halong pambabatikos na binanggit ni Jack ang na kung narinig na ba ang tungkol sa crime of obscenity. Kahit pamukha nakuha naman ni Teacher Bora kung ano ang ibig sabihin noon ay iginigiit pa rin niyang wala na siyang magagawa dahil sa ito lamang raw ang paraan niya upang sa gayon ay mapawi ang stress sa liblib na lugar na ito. Subalit ayaw tanggapin ni Jack ang kanyang mga alibay gayong marami namang paraan upang mapawi ang pagkabagot. Dagdag naman ni Bora ay karamihan sa mga nasa baryo ay dapat natutulog na sa mga ganitong oras at hindi niya inaasahan na may iba pa palang tao bukod sa kanya ng ganitong mga oras. Pagkatapos ay kulang na lamang mabuking itong si Jack ang nang bigla siyang tinanong kung ano ang dahilan niya bakit nasa labas pa rin at ano ang ginagawa. Sabi niya ay naglalakad lamang din pero nakita ng guro ang kanyang sanggol na mukhang nagagalit. Kaya't imbes na matanong pa siya tungkol sa ibang detalye umasta si Teacher Bora na kunwari ay inosente sabay na inakusahan niya si Jack ang ay baliw at pervert, sinasabi niya rin na huwag lalapit sa kanya mas mabuti ay lumayo para sa distansya. Sa kabila naman ay hindi matanggap ni Cardo na tinatawag siyang isang pervert, sapagkat ayon dito ay isang bagay na pangkaraniwan at ito ay tinatawag na natural physiological phenomenon, kaya't huwag daw siyang akusahan na isang manyakol. Dagdag pa niya na ginagamit lamang niya ito doon sa store hole at tugon naman ni Teacher Bora na kung iyon lamang ang kanyang dahilan, at kung ayos lamang ba talagang makipagtsorba na hindi nakikita ang isa't isa, pagkatapos ay bigla nitong nasabi ang isang bagay na malaking pakinabang kay Jack ang dahil sa nangyaring insidente sa dingding, dahil ang ibig sabihin daw ni Teacher Bora ay pwede naman silang mag-cultivate habang naka-blindfold during tsorba session. Sa umpisa ay hindi pa nauunawaan ni Cardo kung ano ang nais iparating ni Bora, plano pa sana niyang makipagsagutan ng walang humpay, ngunit noong matanong siya na kung ano pa ba ang ibang pwedeng maihalin tulad sa butas sa kanya na pagtanto ang magandang bagay. Sa labis na kasiyahan ay bigla niyang hinawakan sa balikat ang guro na medyo nagulat gayong hindi niya batid kung bakit mabilis nagbago ang pag-uugali ng lalaking palaging kontra sa kanya. Gayon din ay basta na lamang siyang iniwanan nito, gayon pa man ay nagpaabot siya ng malugod na pasasalamat bukod pa ay nangako na bibigyan niya si Bora ng libreng serbisyo sa sandaling magawi sa tindahan. Naiwan na walang ideya itong teacher gayong lingid sa kanya ay malaki talaga ang kanyang nagawang ambag sa mabigat na suliranin ni Cardo, at noong makabalik na siya sa bahay kung saan matyaga na hinintay siya ni Jinhee. Di nito maunawaan kung bakit tila ba masaya ang kanyang pamangkin matapos lamang ang ilang minuto na paglalakad sa labas kaya naman tinanong na niya kung ano nga ba ang nangyari.
Masaya na ibinalita ni Jack Ang na mayroon na siyang ideya upang hindi mauwi sa pagsasarado ang butas at kinabukasan rin daw ay pupuntahan niya ang pinuno nitong baryo. Ibig sabihin lamang magmula ngayon ay hindi na dapat pang isipin ang tungkol sa pagbubukas ng kanilang tindahan, bagamat walang maunawaan si Jinhee kung ano nga ba ang gustong sabihin sa kanya ng binata, sumakay na lamang ito sa trip ng kanyang pamangkin. Sa sumunod na araw mula dito sa kumpanya na pinapasukan ni Haro, na sa oras ng kanyang trabaho ay naisipan bukit-kitin ang lihim na larawan na palihim niyang kinunan noong habang natutulog si Cardo, bakas sa pagmumukha ng dalaga ang labis na kaligayahan dahil sa nakuha niyang souvenir, kaso naantala naman ang kanyang pagmumuni-muni, nitong makita siya ng isa niyang katrabaho na nagtatanong kung ano ang tinitingnan sa kanyang telepono. Sa lubos na gulat ay halos animoy na kuryente ang dalaga, gayong batid niyang iyo'y malaking usapin kapag siya ay nabuking ng iba na mayroong itinatago, biro ng kanyang katrabaho at panigurado na kaya't siya ay masaya dahil sa kanyang kasintahan, patungkol doon ay mariin niya iyong pinabulaanan. Mabilis naman na nakumbinsi ang babae, gayong hindi naman lingid sa lahat na wala naman binata dito sa kanilang village. Sumagot na lamang si Haro ng pagsang-ayon, yamang tila hindi pa umaabot ang alangas-ngas sa lahat tungkol sa balita, na may isa ng binata na napadpad dito sa village. Tumagal pa ang pag-uusap, gayong naaliw ang babae na makipagtsikahan kay Haro. Tanong niya na kung anong dahilan na kung bakit naman raw mukhang overreacting ang pagmumukha, at kung talagang lalaki ba ang dahilan nito. Pero hindi magawa ni Haro na umamin hanggang sa bago pa siya makapagsalita ng pahayag ay mayroon tumatawag sa kanyang telepono. Dahil dito ay humihingi siya ng pahintulot na sasagutin lamang niya ang tawag, at malugod naman na pumayag ang babae. Sa labas ng opisina sa malapit sa vending machine, doon niya sinagot ang hindi kilalang tawag. Sa kanya nalaman na si Jack Ang pala ang nasa kabilang linya, na humihingi ng paumanhin sa dulot na abala sapagkat tiyak na siya ay nasa oras pa ng trabaho. Inamin ni Haro na oo, oras pang araw niya ng trabaho, gayunpaman ay wala namang kaso kung pagdating sa ganitong pag-uusap sabay niya na rin inalam kung anong pakay. Sabi naman ni Jack Ang ay hindi naman gaano importante ang kanyang sasabihin, ngunit hindi na niya ibinigay ang iba pang detalye, sa halip inanyayahan na lamang ang dalaga na kung maaari ay dumaan mamaya sa tindahan pagkatapos ng trabaho. Para naman magkaroon ng ideya ang dalaga ay sinabi ni Jack Ang na ang kanilang pag-uusapan mamaya ay tungkol sa nangyari sa kanilang dalawa habang naruroon sa sagradong silid, at ito na ang oras upang ayusin ang mga bagay, ngunit kung sakali naman na busy raw si Haro ay pwede naman nila itong gawin sa sunod na pagkakataon. Hindi kaagad nakatugon si Haro sa naging paanyaya na iyon ng binata, sa lubos na kaligayahan na nararamdaman, gayong magkakaroon na naman siya ng pagkakataon upang makasama muli si Cardo. Siyempre hindi niya tinanggihan ang paanyaya, nagbitaw ng pangako na pagkatapos ng trabaho ay siguradong pupunta sa tindahan. Nang maging maayos na ang schedule ay nagpaalam na rin si Jack Ang at magkita na lamang daw sila sa store, gayong hihintayin niya ang dalaga doon. Pagkababa ng tawag ay marami ang mga naging tanong sa isipan ni Haro kung ano talaga ang kanilang gagawin. Isa sa kanyang iniisip ay maaaring maganap na ang pangarap na matupad ang tunay na date, at pupunta sa kung saang lupalop pagkatapos magsasabihan ng I love you. Kaso siya na rin mismo ang kumontra sa mga sariling imahinasyon, gayong iyon daw ay isa lamang na pangarap na medyo malabo na matupad.